First date kasama yung mga nanay. Lamang umano na sa mga unang date ay kasama pa ang mga magulang. Bimbi Aquino and Raisa May Dizon, abay first date ay umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Merong mga nagsasabing bakit daw di umano kasama ito pong si Miss Kris Aquino at ang pamilya or magulang ni Miss Raisa. Yun ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Muling naging usap-usapan sa social media sina Bimbi Aquino at Raisa May Dizon matapos ang kanilang masayang muling pagkikita sa isang episode ng Eat Bulaga. Ang dating child stars ay nagkaroon ng pagkakataong makakwentuhan at makulitan kasama ang kani-kanilang mga ina dahil upang kiligin at matuwa ang maraming taga-subaybay. Sa naturang tagpo, naroon si Miss Kris Aquino bilang panauhin kasama ang kanyang anak na si Bimbi, kasama rin si Raisa, ang kanyang inang si Raisa or si Miss Risa Dizon. Habang nag-uusap ang grupo, naging magaan at puno ng katatawanan ang kanilang naging samahan. At isa sa mga naging tampok na eksena ay ang pabirong sabihin ni Bimbi na tila first date, no? First date nila, yung first date nila Raisa, ngunit kasama ang kanilang mga nanay. Agad naman itong sinagot ni Kris Aquino sa isang nakakatawang hirit na normal lamang umano na sa mga unang date ay kasama pa ang mga magulang. 'Di ba? And then sabi niya, ang biruan ay sinabayan ng tawanan sa lahat ng naroroon at naging isa sa mga pinag-uusapang bahagi ng programa. So, kung mapapansin po ninyo dun sa date is kasama si Miss Miles, tapos si Bimbi, tapos yung isa sa mga taga Eat Bulaga, no? So, i-comment nyo sa comment section sino ba siya, nakalimutan ko yung name niya. Nandun po yung nanay ni Raisa, nandun din si Miss Kris Aquino, 'di ba? Talagang isang full blast date talaga sila, 'di ba? Kaya naman talagang ang dami nag-react ba't daw nandun si Kris sa unang date. Which is gano'n naman talaga si Miss Kris, 'di ba? So, naging mas masaya pa ang usapan nang tanungin si Kris Aquino kung sino sa tingin niya ang maaaring bumagay sa kanyang anak. Ipinaliwanag niya na gusto ni Bimbi ang isang taong maalaga at mapagkalinga kahit dahil ganun din ang umano ang ipinakita nitong pagmamahal at pag-aalaga sa kanya sa panahon ng kanyang karamdaman. So dahil dito, maraming netizen ang humanga sa pagiging maalalahanin ni Bimbi bilang anak. Hindi naman nagpauli si Raisa sa pagpapatawa sa gitna ng kanilang kwentuhan, ay nagbiro rin siya dahilan upang lalo pang maging magaan ang atmosphere sa studio. Maraming nagsabing natural ang kanilang samahan dahil matagal na silang magkakilala mula pa nung sila ay bata. Pagkatapos maibahagi sa social media ang mga video ng kanilang pagkikita, mabilis itong nag-viral. Maraming netizen ang kinilig sa tambalang tinatawag nilang maybe, habang ang iba naman ay nagsasabing dalawang personalidad na lumaki sa harap ng publiko na nananatiling magkaibigan hanggang ngayon. May ilan ding nagpahayag na hindi dapat seryosohin ang usaping date dahil malinaw na bahagi lamang ito ng masayang biruan sa programa. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang pagkakaibigan at respeto na ipinakita ni Bimbi at Raisa sa isa't isa. Sa kabuuan, ang muling pagtatagpo nila Bimbi Aquino at Raisa May Dizon ay naging isang positibong balita sa mundo ng showbiz dahil sa halip na kontrobersya ang kanilang naging pagkikita ay naghatid ng kasiyahang nostalgia at inspirasyon sa ng maraming manonood na sumusubaybay sa kanilang paglaki sa industriya. Ipinakita rin ito na ang kahalaga ng tunay na pagkakaibigan at suporta ng pamilya sa bawat yugto ng buhay. So sa ngayon po is pinag-uusapan online, tama daw ba na kasama nga si Miss Kris at yung nanay po nito pong si Miss Raisa May, kasi kung tutuusin nasa right age naman na talaga sila kung tutuusin dun sa kanilang first date, no? Sa akin pananaw makatwiran lang at positibo ang naging desisyon ni Kris na samahan si Bimbi.
sa tinatawag nilang unang date. Lalo na kung layunin nito ay suporta ng kanyang anak at gawing komportable ang sitwasyon. May ilang dahilan kung bakit maaaring tignan ito bilang isang positibong paraan. Natural para sa ilang pamilya na magkakaiba ang paraan ng pagpapalaki ng bawat magulang. May mga pamilya kasi na mas bukas at mas gusto munang makilala ang mga kaibigan o posibleng makarelasyon ng kanilang anak. Lalo na kung bata pa yung unang beses pa lamang nitong makipag-date, pagpapakita ng gabay at hindi control, no? Kung ang presensya ng magulang ay naging napagkasunduan ng lahat ay hindi pinipilit, maaari itong magsilbing paraan upang maipakita ang suporta at pag-aalala sa anak. Magaan ang konteksto batay sa naiulat, no? At batay sa mga usapin ay nasa masayang tono at may halong biruan, ay wala ring indikasyon na may hindi naging komportable sa sitwasyon. Sa kabilang banda, may mga taong maaaring may ibang pananaw. Para sa ilang date ay pagkakataon para sa dalawang tao na mas makilalang isa't isa ng pribado. So dahil dito ay maaaring isipin nilang mas mabuting bigyan ng sapat na spasyo ang mga kabataan habang tumatanda at natutong gumawa ng sarili nilang desisyon. So sa pagkakataon na yon is talagang nandun yung gabay. Alam niyo po, kung makakakita ninyo, parang ang ganda ng friendship nila, 'di ba? Parang for over the years, talagang napanatili nila yung kanilang pagkakaibigan. Nakita niyo rin naman yung reaction niya, no? Kasi alam niyo, kahit matanda, bata, kinikilig talaga kay Bimbi tsaka kay Miss Raisa May, eh. Parang hindi mo aakalain na darating sila sa punto na pag-uusapan sila, ang daming kinikilig sa kanilang milyong Pilipino, ilang views na po, no, yung kanila pong mga ipinost sa social media na talagang nagsilbing parang talk of the town. Ito pong si Miss Raisa at saka si Bimbi Aquino Yap, 'di ba? Sa kabuuan, ng mahalaga ay magkakaroon ng mas balanse kasi yung paggabay ng mga magulang. Ngunit habang nagiging adult ang anak, mahalaga rin ang unti-unting pagbibigay ng tiwala at kalayaan. Kung komportable ang lahat ng sangkot at walang napipilitang sitwasyon, wala namang masama kung ang unang date ay sinamahan or sinasama ng mga magulang bilang bahagi ng isang masayang pagkikita ng dalawang pamilya. So yun po yung ilan sa mga talaga na masasabi natin na yun yung effort na ginawa ng family ni Bimbi para po kay Raisa May, 'di ba? At nakita natin dito na sobrang happy nila. Sobrang gaan po nila panoorin. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ang daming nahuhumali kay Raisa at kay Bimbi, kasi pag pinanood mo sila from childhood, yung transition nila from being a child into adulthood, 'di ba? At sa pagkikita po nila, napakagaan ng aura nila. Tapos nakakakilig sila, 'di ba? The way si Bimbi kasi kung paano niya i-treat si Raisa, kitang-kita po talaga na yung pagkakaibigan talaga nila ay hindi talaga siya nabura, 'di ba? Kahit sabihin na natin na parang ilang taon yung gap bago ulit sila nag-reunite. Pero nandun pa rin talaga yung chemistry, 'di ba? Kaya naman talagang tuwan-tuwa din yung marami. Pero kung dun po sa usapin naman na pagkakasama nga ni Miss Chris Aquino, doon po sa unang, hindi naman natin masasabi na talagang date yun, kasi nga parang nag-dinner lang sila sa isang restaurant, ganon, tapos parang parang getting to know each other sila deeply sa pagkakataon na yun. At ang isa sa mga negotiator doon, si Miss Chris Aquino, kasi isa rin sa mga nagustuhan ni Chris dito kay Bimbi, kasi 'di ba sabi niya na never siyang iniwan ni Bimbi. Si Bimbi talaga personal na nag-alaga sa kanya. Kaya deserve talaga ni Bimbi yung attention din na nakukuha niya ngayon sa publiko. Kaya naman, ewan ko sa inyo ha, kung hindi kayo kinikilig ha. So, ano masasabi ninyo patungkol sa kanilang dalawa? Ano yung naiisip nyong pwedeng gawin ng Eat Bulaga para sa kanila? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!